basis ng ating pong pag-practice ng pagmamasahe. Yan po yon, no? Unfortunately or fortunately or unfortunately, may ilan-ilan lang po tayo. At the moment, we only have one single law pertaining to the practice of massage. And later on, pag-usapan po natin po yon. It's about the Presidential Decree 856, and this is the Code of Sanitation of the Philippines, Chapter 13. Sa Chapter 13, all about the massage po yan. Ayan. So this is the PD 856, Chapter 13, also known as the Code on Sanitation of the Philippines. Sino po yung may akda po niyan? Ito po ang may akda po niyan ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos, 1975. And then siya po ang, at that time kaya nga PD, kasi hindi po ito dumaan ng Congress. No? Kasi noong time na yon is the martial law era, na kung saan ay kung ano ang ilabas ng presidente na decree ay nagiging batas. So yung nung araw. Now, pagkatapos po ng maraming taon, nagkaroon po ng pagbabago ng ginawa ang ating pamahalaan kasi naging obsolete na po kasi 1975 pa po napirmahan po ni Pangulong Marcos at nagkaroon po ang DOH ng isang administrative order. Ano po yung administrative order na yon, yung AO na yon? Ito yung AO 2010-0034. Ngayon, itong patungkol naman sa PD 856, tingnan lang po natin yung mga salient features kasi mahaba po siya pero absolutely yung iba nun hindi na yan applicable, no? Lalo na sa ating pag-aaral para sa licensure examination. Kaya pipiliin lang po natin yung certain provision na angkop sa ating pag-aaral para sa inyong examination sa DOH. Okay. So, as we can see here, Presidential Decree was signed into law on December 23, 1975. So, yan. Yun na yung tagal nun, no? Ang tagal na nung nung batas na to. And then ano yung definition of terms na makikita po natin dito sa ating pong, this is the one ang tinitingnan po natin ngayon, yung tinatawag natin na implementing rules and regulations. Bawat batas, pagkatapos na i-publish po yung batas na yan, ang concerned agency gumagawa ng IRR. Ang ibig sabihin ng IRR ay ito yung implementing rules and regulations. So here we are, ito yung titinan po natin kung ano po yung mga ibang katawagan na napaloob sa implementing rules and regulations ng PD 856 Chapter 13. Sabi po, a method wherein the superficial soft parts of the body are rubbed or stroked or needed for remedial or aesthetic or hygienic purposes. Okay. Now, you will encounter later on na as we go along, iba yung definition ng massage na nandun sa AO 2010-0034, iba yung dito sa PD 856, but essentially, pare-pareho lang po yung pinaka essence, yung pinaka-content, no? Which is about the manipulation of soft body tissues. Kaya lang po, ang paggagamit po ay maring gamit yung ating kamay, maring yung ating elbow, yung elbow po natin, maring yung tuhod po natin, and things and so on and so forth. So iba-iba po yung approach po natin when it comes to the to massage. Okay. Again, dito sa makikita natin sa PD 856, ang gamit po niya massage clinic, sauna bath establishments, no? So sige lang, pag-aralan na natin, tingnan po natin kung ano po yung definition po ng DOH. Although karamihan po wala namang gumagamit ng sauna ngayon eh. In Manila, I think there are only 1 or 2 na alam ko may sauna operations sa ngayon. Pero karamihan wala namang sauna. In Davao, I'm not sure kung mayroon. When we were still operating in Davao, mayroong ilan may isa o dalawa din. No? Pero I'm not sure kung nagpapatuloy. Why is that? Kasi hindi practical po mag-operate po ng sauna. Ang sauna is magasto po sa tubig. No? Kasi sauna nga maliligo yung client natin, no? So siyempre minsan yung mga client natin wala namang pakialam sa tubig, alam nila bayad yun kaya dire-diretso yung ano ng tubig, kaya mataas yung water bill ng mga establishment na gumagamit ng sauna.
Ayun po yun. And then another thing, very thin line kasi nung legit na SONA operation sa hindi legit. Bakit natin sinasabing hindi very thin yung line, yung demarcation line, manipis na manipis? Kasi pagka may SONA, yung sinabi ko na nga yata sa inyo kamakailan na yung attendant, no, kasi kailangan yung attendant, no, yung mag-assist ng paliligo ng client, yung attendant naka-short at sasama yan doon sa bath area, no? At hihilurin niya, papaliguin niya parang baby, nagpapaligo ng baby yung massage attendant, spa attendant, hindi sauna attendant, I'm sorry. So ganun po 'yon kaya very thin yung line, no? Kasi papaliguan mo ganun. So, 'yan po yung mga gray area when it comes to the sauna operation, no? So, kaya sa totoong buhay, kukunti na lang talagang gumagamit po ng ganyan o nag-o-offer ng ganyang service sa atin. Kung mayroong sauna naman, yung aywan ko lang to some of you, may sauna naman pero wala na yung attendant na nagpapaligo. Ayan. Meron pa bang gano'n, nagpapaligo ng mga client? May alam ba kayo? Parang wala na akong alam eh. Kasi yung may napuntahan ako sa Quezon City one time, nagpa-sauna ako. Yung sauna na yun, may machine lang siyang ganon, lulublob ka lang dun, no? Tapos ang tawag nun yung parang isang tub siyang ganon, doon ka lulublob. Yun na yung sauna nila. Ayan. Okay. Usually siya yung mga pinapapaligo na ngayon or gumagamit ng tubig para maligo Opo. is yung mga nagpapa-scrub na lang, sir. Yung scrub, oh Yung yes. Yung scrub kasi liligo. naka-lie down naman yun, no? Tapos doon ka na ini-scrub, no? Ayun po yun. Pero wala na yung paligo, no? Nung araw kasi, talagang, sauna, sige, bihis ka na diyan. Tapos pupunta ka na doon sa, lalapit sa iyo yung attendant. Tapos bibigyan ka ng sabon, bibigyan ka ng, anong tawag nun, yung face towel. Na yun, maghihiluran na kayo doon. Yung ganon. Pero ngayon wala na, no? So, na lang. Tsaka yung dry sauna naman, papasok ka lang sa isang cubicle, uupo ka doon, papawisan ka, yun na yun. Okay. Hindi na tulad nung araw na as in sauna na talagang paliguan ka ng gusto. Ganon. Okay. Anyway, so yun po yung konsepto nung araw. Ngayon po, tuloy po tayo. Ayan, ang tawag ng araw, masseur. This is a trained person duly licensed by the Secretary of Health or her authorized representative to perform massage and to supervise massage attendance. Ito po ang tawag ng araw, masseur. For male, masseur. For female, ano ang tawag sa kanya? Masus po. Masus, no? Pagka babae, masus. Ayan. Kaya lang po, if you notice, unti-unti ang DOH lumayo sa salitang masseur tsaka masus. Bakit kamo? Kasi nagkaroon siya ng stigma. Ano ibig sabihin ng stigma? Nagkaroon siya ng negative connotation. Na pag sinabi mo masseur, pag sinabi mo masus, para siyang may double meaning, no? Ang kanyang po diyan is about may double meaning na extra service. Kaya simula noon nailabas ng DOH yung kanyang administrative order on massage, ang gamit na po na term is massage therapist. No? Even the term masahista, yung masahista, hindi na niya ginagamit yon, no? Masseur, yung massage therapist ang gamit instead of the masahista. Kasi again, negative yung connotation pag narinig natin yung masahista. Tama? Yung sa media, 'di ba? Pagka ganun, nandito tayo ngayon sa isang spa sa Caloocan at may ni-raid at ang mga masahista ay ganito ganyan. Masahista, no? So nare-reinforce yung negative idea ng publiko patungkol doon sa nagmamasahe. Kaya you don't call yourselves as masahista, you even call your friends as masahista. You tell them or you refer to them as massage therapists. No, wag niyo sabihin na, ayan, masahista yan, kasama ko yung masahista yan eh. Ako masahista din ako. Yung ganon. Kasi po, tulad sinasabi natin, mayroon pong negative connotation po yung salitang masseur, masseuse, tsaka masahista.
Ayan. So mayroong tinatawag no na massage clinic attendant, no? Ito po ay permitted by DOH, no, through its representative, his or her representative to perform that function, no, as massage attendant. Ang layer po nung araw, you are either masseur, pag sinabing masseur or masseuse, license, pagka hindi ka license, attendant. Ganun po yung kaunawaan nung araw. Sa ngayon, wala na pong ganong leveling. Tama? Wala na pong ganung level, no? Ano lang tayo, massage therapist lang po. As simple as that. Yun lang po ang ano ng DOH. Wala na po yung term na attendant or ng parang assistant, parang ganon. Sauna bath establishment. This is an establishment where customers are exposed to steam which is generated by sprinkling water or hot stones. So, ayan. Kung tingnan mo yung definition niya, kung usisain natin yung kanyang definition, ito ay patungkol sa steam bath. Yun yung sabi nating dry sauna. Okay? Pero, mayroon po siyang ano dito na generated by sprinkling water on hot stones. So, dry sauna po technically. Pero, ang nangyayari po talaga is hindi po yung, yung sauna kasi na in reality, no? Sa mga napuntahan ko, nakikita ko, ano talaga, shower, no? Mayroon pong shower, individual rooms pa nga minsan yun eh. O there are times naman may nakita, parang ano, parang Japanese style. Sa Japan kasi, pag sinabi mong public bath, lahat po yun, sabay-sabay maliligo. Okay. Pero karamihan, sa atin sa Pilipinas, may sariling cubicle. Ayan. Kaya doon minsan may nangyayaring himala, no? Kasi cubicle na kayo eh, nagsasower, dalawa lang kayo doon sa cubicle, yung client mo tsaka ikaw, yung ikaw hindi ikaw ha, kundi yung massage attendant o yung sauna bath attendant, yung ganun. Kaya very very thin yung ano no, yung paging legit nung ginagawang pagpapaligo. Okay? Ayan, so yan po yung sa ano, yung nagpapaligo, yun po yung mga sauna bath attendant na tinatawag. Ayan. Noong araw, hinahanapan ng sanitary permit, but even up to now, no, hinanapan ng sanitary permit ang bawat mga spa establishment. No, ganun din po yung ano. Kaya lang po, gusto ko rin po explain sa inyo na nung panahon po na nilagdaan ni Pangulong Marcos, dating Pangulong Marcos Ferdinand Marcos, ni former President Ferdinand Edralin Marcos, na ang ano po ang ating gobyerno nung araw kasi centralized, no? Centralized. Pag sinabing centralized, napakalakas ng kapangyarihan, super ang kapangyarihan ng department o ng agency. Halimbawa ng DOH. Kasi nung ini-implement pa ito ng panahon ni Marcos yung sanitary permit, yung mga sanitary inspectors talagang they go down to the city and the municipality level. Sila yung nagkakandak ng inspection. Sila yung nag-i-implement ng PD 856 Chapter 13 pertaining to massage. Sila yung nag-ocular inspection sa mga spa. Talagang binibisita nila. Pero noong 1990, kung inyo maalaala or kung para sa iba sa inyo na nakaabot po nito. Noong 1990, nagkaroon po ng tinatawag na Local Government Code. Ang Local Government Code o LGC, ito po ay isang batas na yung kapangyarihan ng central government binaba na sa local government. In other words, ang kapangyarihan na yan ay yung tinatawag ngayon na decentralization. Decentralized na. Ibig sabihin nun, instead of the DOH conducting the ocular inspection down to the city and municipal levels, ang gumagawa na ngayon ay ang local government. Okay? Para wag kayong ma-confuse, no? Kasi ito po yung kapangyarihan, napaka ano po niya, no? Yung power na yan na galing sa national pagka bumibisita sa mga city at sa municipality. Kaakibat niyan talagang authority nila na magpasara ng mga spa o ng mga sauna nung araw kapag hindi sumusunod sa protocol. Pero ngayon, hindi na po nangingialam ang DOH Central Office when it comes to implementation. Ano na po ang ginagawa lamang
DOH Central Office. Sila na po ang nagka-craft ng mga policies and programs. Sa ating hanay ngayon, sa ating pong situation, sila na po ang nagbibigay ng exams patungkol doon sa mga nagmamasahe. Pero hindi po sila nangingialam kung paano po ang operation ng spa doon sa city at sa municipality. This is because of the virtue ng Local Code of 1990, no? Local Government Code of 1990. Ayan. Tuloy po tayo. So ito po yung mga sanitary requirements. Huwag na natin masyadong i-ano to kasi hindi naman to na nagagawa na sa ngayon. Although bawat local government may kanya-kanya po siya mga ini-implement na sanitary requirements, no? Kaya ibig sabihin po noon, maging aware lang po kayo na sundin ito sapagkat yan po ang patakaran ng ating local government code. Now, for example, sa Jensen sa ngayon, ang ating local na pamahalaan ng General Santos City ay bumubuo na isang ordinansya na kung saan ay nire-regulate nila ngayon yung mga nagmamasahe. Ang tawag nila doon ay personal care services. Pag sinabing personal care services, kasama yung mga nag-nails, nagpa-pedicure, nagmamanicure, yung ganon, nag-hair, gumagawa ng mga dentures, yung ganon, pati yung mga nagmamasahe. So, nire-regulate na nila yon. What I'm saying here is, bawat local government, may kanya-kanya siyang nilalabas na mga ordinansya angkop sa kanilang pananaw bilang local government unit. Kaya in your city, I'm sure meron din silang ginagawa na ganyan. Kaya mahalaga na alam nyo kung ano yung mga patakaran o ano yung mga local ordinance ng inyong local government pertaining to the practice of massage in your area. Ayun po. Yan po, yung nakikita po natin po dito, ito po yung mga guidelines ng DOH nung araw, ng ating pamahalaan nung araw, nung kapanahonan po ni Pangulong Marcos. Okay? Ayan, skip na po natin po yan kasi po ang ating pong titingnan lang po ano ba ang comparison ng dalawa ng ating Presidential Decree 856 tsaka ng AO 2010-0034. Okay. Ngayon, bilang linaw lang po, ulitin natin, kapag susuriin nyo na maigi yung PD 856 which is the pinaka mother of all laws pertaining to massage, no? Yung panganay at pinakamagulang na batas. Actually, it's the only law aside from TESDA, no? Kasi ang TESDA meron din siyang law on trainings like massage. Pero po, ang massage po, ang PD 856, malinaw po na ang kanyang focus, PD 856 Chapter 13, ang kanyang focus is pag i-analyze yung maigi, it's more on the spa or the sauna operation. Ayun po. Kaya pinag-uusapan po doon yung anong sukat ng kwarto, anong klaseng ilaw ang gagamitin, kung ilang lumens yan, yung tinatawag na candlelight na equivalent ng isang square area, yung ganon, paano yung ventilation, paano yung vermin control na sinasabi, yung ganon. So, kakapiranggot lang ang pinag-usapan patungkol sa mga nagpe-perform ng masahe. No? Ayan po yun. Pero sa AO 2010-0034, this one, ang AO 2010-0034 is an offshoot coming from PD 856. Subalit ang focus na po niya ay doon sa mga nagmamasahe. Malinaw po yon. Hindi na po niya pinakialaman yung anong sukat nung anong sukat ng iyong room, anong sukat, yung ayos ng pintuan mo, ito ba ay may doorknob, walang doorknob, mga ganun. Wala nang ganun ang AO 2010-0034. Ang kanya na ngayon ay patungkol doon sa mga nagmamasahe per se. Ayan po ha, yun yung tandaan lagi po natin. Okay? At nabanggit na natin kanina, yung mga iba't ibang katawagan, no? Ang AO 2010-0034 ay wala na siyang mention about the masseur, the masseuse, attendants, wala nang ganun. It's all about the massage therapists. Yun po yun. Okay, so that's all about our parang pinaka-introduction po natin on the
legal framework natin when it comes to the massage practice in the Philippines. And at the moment, we only have one law and one decree coming from the former President Marcos with pertaining to massage. No, kaya I do not know. Kaya nga ako nananalangin na sana mayroon pong mga ibang yan, ngayon katulad halimbawa ng mga bagong senador po natin ay magkaroon po ng pasanin or may grupo na magsabi po sa mga senador na gumawa naman sila ng panibagong batas pertaining to massage. Kasi napaka-obsolete na po ng ating pong batas on massage. No? Kaya maraming gray areas, maraming sinasabi nga na loopholes. No? Marami kayang iba dyan, maraming lusot yung ibang ginagawa, kaya nakakapasok po yung mga gumagawa na mga activities na hindi naman o wala namang kinalaman direktamente sa larangan po ng pagmamasahe. Do we have any questions so far? Clarification? None so far, sir. None so far. Okay, so what time is it now? Okay, may time pa tayo. Tuloy tayo ngayon sa AO 2010-0334 for a while. Let's have a short break. Hanapin ko muna yung slide. Tapos naman, Nalauna pa mi. Bakit po? ako dun sa ski. May meeting din ako. Mamaya pang alauna mi, wala pang alauna. Nasa klase pa po ako. Atin kita may mga 1 o'clock, 1:30. Para na nito.
Wait lang tayo kasi may kausap yata si sir. Siya man may signal. Nakikita niyo yung slide na to? Inani ama. Dali ah. Hindi kayo na imik. Okay, are you seeing this slide now? Sir. Wala. Sige, dali forward. Okay. So, here we are. Ito yung ating just ignore na lang yung question natin dito. Tuloy na tayo sa AO 2010-0034. Nakikita nyo na itong slide na to ngayon? Yes, sir. Opo, Okay. Yes. Tingnan muna natin yung may tanong si Tin. Sir Benji, ano po ba ang loophole sa existing law na hindi makontrol yung pagdami ng illegitimate massage clinics? May laking provisions po ba sa batas o yung enforcement na hindi nagagawa? Sagutin ko muna yung tanong ni Tin. Ang tanong ni Tin about this, nasa inyong sa chat. Ang loophole actually, nasa local government. Ngayon, ang local government, magre-react lang siya kung mayroong nagko-complain. I do not know kung sa area nyo, meron ba kayong spa association? Do you have that in your area? Wala po? Wala, sir. Wala Yeah. pa po, sir. Nang babalitaan sa lugar. Kasi kung meron kayong spa association, yung spa association, yun ang mangungulit sa local government, no? Kung may mga fly-by-night diyan, yung mga illegitimate na sinasabi ni Tin, yun, mangungulit diyan yung inyong spa association. Pero kung wala kayong spa association, wala kayong boses, walang tatayo sa hanay nyo sa industry ng masahe, wala makikinig sa inyo except lang kung may individual na magko-complain. Ganun po 'yon. Pero chances are pag individual, minsan kasi hindi naman pinapansin ng mga politiko pagka nag-iisa no? So, 'yun lang po yung challenge po diyan, Ma'am Tin, no? In answer to your question, kung ano po yung loophole. Well, una naman fundamental sa lahat, wala talagang batas na naghihigpit, no? Walang batas, yung batas natin ay napaka-obsolete. Yung ganun po. So, tuloy na po tayo. AO 2010-0034, ito po yung revised implementing rules and regulations governing massage and sauna bath establishment. The title remained as is kasi hindi naman yan man yung basis ng ating pong AO. Pero po yung sa susunod na mga katawagan, wala na pong mention about the massage sauna establishment. Okay. Anong ating learning objective? For you to be able to find out the difference or similarities between PD 856 Chapter 13 and AO 2010-0034. Malaman po ninyo kung ano po yung pinaka-salient features ng dalawa. And for you to understand the basic qualifications, ito na po, no? For DOH Massage Licensure Examinations. Ayan, pag-usapan po natin kung kayo po ba ay pwede po maging licensed massage therapist or hindi. Ayan, pag-usapan po natin and then we will discuss about the grounds for the revocation of the massage license. Ano po yung mga malayo pala to. Ano po yung sinasabi natin na mga dahilan or mga grounds para ma-revoke yung ating pong massage license at paano natin ito maiiwasan. Yan, sabi po ng AO 2010-0034, ito po yung kanyang pinaka-rationale na traditional medicines throughout the world recognizes the significance of therapeutic massage in managing stress, illnesses, and chronic illnesses.
At ang massage therapy is considered the oldest method of healing because it applies various techniques such as fixed or movable pressure, holding, vibration, rocking, friction, kneading, and compression using primarily the hands and after on other areas of the body such as the forearms, elbows, feet to the muscular tissues of the body. So this is another definition for that, no, massage therapy. Yan, diretso na po tayo. Yan. Ano po yung objective? Yan, yung objective po ng AO 2010-0034, sabi po niya, upgrade the quality of health services being accorded to the public. No, so tingnan niyo po yung PD 856 na ginawa noong 1975 and then hanggang sa nung time na nilagdaan ni Secretary of Health Rio Dica yung ating AO 2010-0034. So, ang kanilang nasa mindset ay magkakaroon po na upgrading ng serbisyo publiko when it comes to massage. May pumapasok lang. Okay. Number 2, delineate the scope of functions. Delineate the scope of functions of massage therapists and offices responsible in the management of the practice. Ayan po yun, no? So, magkakaroon na po ng linaw. Kasi nung sa PD 56, hindi po malinaw. Sino ba yung dapat nating lapitan na pag may problema tayo sa industriya ng pagmamasahe? Things like those. Wala po siyang mention. Pero dito po, sa AO 2010-0034, malinaw na po, no? Sino po yung pwede nating takbuhan? Saan po tayo pwede magreklamo? Mga things like those. Number 3, recognize the specific offices responsible relative to the management of facilities. Ito naman about the facilities. And number 4, instill the essence of compassionate service to the public or clients. Ano pong ibig sabihin po noon? Parang idinidiin niya, no? Binibigyan niya ng emphasis kung ano ang nararapat. Yan. Kung ano ang nararapat o paano natin gagawin yung pagmamasahe na mayroon pong compassion. Ayan. Yung ibig sabihin noon, meron tayong malasakit sa ating client. Ayan po, no? Compassion to the public. Ayan. Ang ganda pakinggan, ano? Okay. Ang sumunod naman ay ang kanyang katawagan. Ayan. Under the EO, sabi nga po dito, an accreditation is an act of recognition or a method of determining that an eligible organization, institution, individual complies with approved standards. So kung katulad halimbawa ng AUSA, no, tayo sa AUSA, tayo po ay duly accredited ng Department of Health. Ayan. So mayroon po silang siniset po na standards. Ano po yung mga standards na yon? Bago ka ma-accredit, kailangan number 1, dumaan ka sa yung mga operators, yung may-ari dumaan sa kaukulang training. Pangalawa, kinakailangan magkaroon ka ng proposed na 30 credit units na yung i-offer sa mga magre-renew ng license. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo naman ay titingnan nila yung facilities mo, no? Titingnan nila yung setup mo, magkakaroon sila ng inspection, things like those. Once you approve already, you met all the requirements, then saka ka magkakaroon ng accreditation. An assessor is an expert in the industry or appointed by the CEMT to conduct practical assessment of candidates undergoing oral practical examinations. Ito po ay nangyayari po noong mga 5 years ago. Meron po tayong assessor na nanggagaling po sa hanay po ng mga massage therapists. Pero sa ngayon, I do not know if you notice,
kayo pala hindi pa pala kayo nag-exam, pero kami po na training institution, na-notice po namin, wala na pong aseso na nanggagaling po sa industriya o sa hanay ng industriya ng pagmamasahe. Ang amin napansin, lahat po ng aseso ngayon sa inyong oral practical examination na darating ay kalamitan galing po mismo sa DOH. Ayun po. Nilinaw ko lang po sa inyo kasi baka darating araw hanapin nyo. Nasaan siya assessor sinasabi ni Sir Benji na galing po sa galing po sa industry ng pagmamasahe. Unfortunately hindi na po nila in-implement sa ngayon. Certificate of registration refers to a written commendation issued by DOH authorizing a person to practice massage as a profession. Ito po ang tinatawag na Certificate of Registration or COR ay isang patunay na kayo po ay lisensyado na ng kagawaran ng pangkalusugan. Ito po yung pinakalisensya nyo po. Kaya pag kayo po ay nagkaroon po ng exam, ng written at practical, pumasa na po kayo, nanumpa na po kayo sa harapan ng DOH, then saka kayo mabibigyan ng Certificate of Registration or COR. Yung COR na ito, yung gagamitin ninyo kapag kayo magre-renew ng inyong DOH massage license. Walang COR, pag walang COR, ibig sabihin hindi kayo registered, hindi kayo makapagre-renew ng inyong license. Kaya dapat nyo pong ingatan po yan. Ayan. The term committee refers to the Committee of Examiners for Massage Therapy or CEMT. Okay. Later, mapag-aralan natin kung ano po yung functions, ano po yung powers and functions po ng CEMT. But sa ngayon, suffice to say, pag sinabing committee, yan po ay patungkol po sa Committee of Examiners for Massage Therapy. The continuing massage therapy education refers to the acquisition of knowledge, skills, moral, and ethical values after the initial registration. Actually, ito yung CMTE na to, ito yung basihan ng inyo pong 30 credit units na kung saan kayo po ay makapagre-renew ng inyong lisensya later on. Health certificate refers to a written commendation issued by the city or municipal health officer to persons offering massage services. Ito na po yung minsan ang tawag dyan health card, no, na ginagamit nyo po. Ayan. Again, like what we said, depende yan sa LGU. May mga LGU po na hindi na po nire-require yung mga x-ray, yung mga stool, yung ganon. Ang iba naman po kasi, I'm sorry to say, may iba ako napuntang LGU na pag pumunta ka sa kanilang sa City Health Office, titigan ka lang ng doktor, mula ulong paa pag gano'n, no? Mamaya-maya, sige, okay ka, pirmahan niya na. May mga ganon. Yung iba naman, yun yung pagkakaiba ng mga bawat LGU. Yung ibang LGU naman, hanapan kayo ng x-ray, hanapan kayo ng stool, mga iba pang mga requirements. So, kaya nga dapat alamin nyo yung mga patakaran ng inyong LGU kung nasaan kayo napabilang. Pero sir, sabi niyo po 'di ba, yung mag-renew hindi na katulad na dadaan ng ganito na klase. Pero same pa rin po ba yung tuition? Or babay? Hindi po, malaki pong diferensya. Kasi po ang DOH sa renewal po, ang kailangan nyo po sa renewal is 30 credit units. So yung 30 credit units na yan ay wala pong exam. Ano po yan, parang sa PRC, di ba yung PRC meron po siyang continuing education units, no? Yung mga ganon. So parang katulad ko, ako ay licensed teacher na under PRC. So kung magre-renew ako, kailangan ko ng 30 credit units. Pero I think inalis na din po yan kamakailan no? Pero dati meron po ganung requirement. Kaya lang sa DOH LMT, required pa rin po ng DOH po yon na kailangan nyo po ng 30 credit units. Now, to answer the question kanina ni EMS, patungkol doon sa fee, mababa po ang fee. Depende na po yan sa units na kinukuha nyo po. Pero sa case po ng AUSA, ang approved ng DOH na 30 credit units, ang kanyang standard rate
I think with the other institutions, ganun din, is minimum ng 3,200. Ayun po yun. Pero sa AUSA, kapag estudyante po natin, nagbibigay po tayo ng malaking discount. Ayan. Okay yun, Ems? Nasagot yung tanong mo? Thank you po. Okay, you're welcome. So tuloy po tayo. Massage therapy refers to a system of manual assessment, evaluation, and application used in scientific manner. Included in technique, ayan po yun, no? So, yan po yung massage therapy. And yung pang-siyam, wala na po. Sandali. Ang pang-siyam, kinapos na siya, no? Dapat 10 ito. Anyway, so yan po, dito lang po muna tayo kasi medyo alanganin na po kung talakayin pa na po natin yung iba pang aspeto po ng AO 2010-0034. I would like to entertain some questions. Do you have any clarification so far doon sa ating pinag-usapan relative to both the PD 856 tsaka ng AO 2010-034 ng DOH? Wala pa naman. Okay, so mayroon pong tanong dito, Sir Benji, wala pong practical exam sa DOH exam. Bakit? Wala na pong practical exam. Mayroon pa pong practical exam. Hindi po mawawala yung practical exam. Ang exam ng DOH, which we will discuss later on actually sa AO 2010-0034, dalawang set po yan, no? Mayroon pong, sandali. Nagulo yung buko. Yung exam ng DOH, dalawa. Mayroon pong theoretical at mayroon pong oral practical exam. Now, yung theoretical, ito po yung pinag-usapan natin ngayon. No? Kasama po to sa theoretical. And kailangan po niyan minimum of 60 hours. So, nandiyan po yung pinag-usapan na nga natin yung mga topics ng later on, no? Sa ngayon, tapos na po tayo ng fundamental concepts of massage, and then we are now working on or studying on regarding do sa practice of massage, and then magkaroon din tayo ng massage application, magkaroon din tayo ng pag-aaral ng anatomy, physiology, and microbiology and pathology. Yun po yung mga lessons na pag-aaralan po natin. Ngayon, wag lang kayong kabahan kasi ang iba pagka narinig na po yung anatomy physiology, wala na, no? Talagang nangangatog na yung mga tuhod. Lalo na kung narinig niyo yung salitang microbiology tsaka pathology, no? Talagang lupay-pay na 'yon. Oo. Kasi yun nga, Tama yun. yun, mga scientific na yung mga pag-aaral natin doon. Kaya lang po, bilang konsuelo po sa inyo, hindi po siya dinesign para pang college. Ulitin ko po, ang ating talakayin patungkol sa anatomy, physiology, microbiology and pathology, hindi po siya dinisenyo para pang college. Kaya yung iba nating estudyante, halimbawa may iba sa inyo sa grupo natin, meron pong mga nurse, meron pong mga doktor, mga ganon, ano na po yan? Parang ano lang yun, no? Na baka mabubore lang sila. Kasi talagang basic. Hindi pwede nating laliman kasi pag nilaliman natin, kawawa naman yung iba na ang ini-expect lang nila ay yung mga payak na kaunawaan patungkol sa mga bagay na to. Nakuha niyo po yon? Yes, sir. In fact, Sir, yung manual natin, sige, go ahead. Sir, di ba po sa Marikina pagka nag-exam, meron pa po bang mas malapit? Kasi ang layo ko. Ang exam ng DOH ay nasa DOH Central Office. Doon sa Tayuman po. Wala Tayuman. po sa Marikina. Okay. I thought it's Opo. Marikina. Mm. Opo. Even ang renewal ng Manila, kapag nasa NCR po kayo, ang renewal po ng license ay kukunin nyo po doon sa Mandaluyong labas. Hindi, Mandaluyong loob. Yung Mandaluyong malapit doon sa mental hospital. Ayan. Kaya sinasabi, ano ba yan? Loob o labas? Kasi pag loob na sinabi, mental hospital po yon. Hindi po. Biro lang po yon. Pero po nandun po yung NCR na DOH. Pero yung lahat ng Calabarzon,
na regional office nandun po sa Cubao, sa Project 4. Ganon din po yung Mimaropa. Yung Mimaropa po, magkatabi lang po yung dalawang yan, nandun po sila sa labor hospital na compound. Doon po nagre-renew ng license. Noted, sir. Nasagot yung tanong mo, Ems? Yes, sir. Thank you po. Okay. Sige po. Ano pa ang mga tanong niyo po? Kasi Excuse kung- sir, Bench. Yes, Excuse ma'am. sir. Tunet. Pwede na ako mag-leave sir kay may client na kasi po. Sige po. Okay lang po. Go Yes, ahead. sir. You may leave now. Okay. Salamat. Sige pa po. Meron pa bang clarification before by tomorrow tuloy tayo ng ating talakayin sa AO 2010-0334. Mahalaga po na unawaan nyo maigi yung AO 2010-0034 kasi marami po sa inyong items sa exam ng DOH ay kinukuha po nila sa bahagi po na ito ng ating pong pag-aaral. Are we good? Wala nang ibang clarification? Yes, sir. Para sa akin, okay. Yes, sir. Sige po. Wala na.